mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion is the new series which is Understanding the Church, and the topic is the church is God's family. So our scripture is all about Genesis chapter 1 verse 26 NIV version. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan at ang simbahan bago pa likhain ang mundo. So, ipinahayag nito na nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at layunin. So, na magiging kanyang mga kinatawan sa mundo upang mamuno at mag-alaga ng kanyang nilikha. So, ang pagiging bahagi ng simbahan ay nangangahulugan ng muling pagbabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the church was in God's heart before creation. So, alam naman natin na ang simbahan ay hindi aksidente, kundi bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Kasi alam naman natin na bago pa man ito nilikha or bago nilikha yung mundo is nasa puso na ng Diyos ang layunin niyang magkaroon ng isang pamilya na magpahayag ng kanyang kawalhatian at pagmamahal. So second is the church reflects the image of God. So bilang simbahan, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos upang ipakita ang kanyang natatanging karakter, pag-ibig, kabanalan at katwiran. So sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan nga po ni Kristo, ang nasirang wangis na ito ay naibalik at tayo ay tinawag na magliwanag bilang kanyang mga anak. So last teaching is the church is called to rule under God. So, ang simbahan kasi is tinawag upang maghari sa lahat ng nilikha. Hindi sa parang abuso lang, kundi bilang mga katiwala ng Diyos. So, ang ating pamamahala ay dapat magdala ng kaayusan, katarungan at pagmamalasakit sa mundo na alinsunod sa plano ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is value your relationship with God. So, alam naman natin na dapat unahin yung relasyon natin sa Diyos bilang ating Ama. So, dapat tayo maglaan ng oras sa panalangin, pagsasamba at pagbabasa ng salita niya or pagbasa ng kanyang mga salita. So, ang simbahan kasi ay pamilya ng Diyos, kaya ating pangunahing layunin ay ang mapalapit sa Kanya. So, second is live out the restored image of God. So, dapat tayong maging halimbawa ng wangis ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. So, syempre kasama dito yung ating mga salita, gawa at pakikitungo sa iba. So, sa pamamagitan kasi ni Kristo is maaari nating ipakita yung kabanalan at pagmamahal ng Diyos sa mundo at sa atin. So, last application is take dominion under God's authority. So, dapat tayong gumawa ng hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan at kalikasan at mamuhay bilang mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos. So sa ating mga trabaho, pamilya at communities, dapat natin ipakita na ang katarungan at ayusan na naayon sa kanyang layunin. So ngayon dadako na tayo sa ating discussion. So yung first discussion, our discussion is talks about ano ang kahalagahan ng pag-unawa sa simbahan ayon sa Biblia. So, ang kahalagahan ng pag-unawa sa simbahan ayon sa Biblia ay mahalaga dahil ito yung nagpapakita ng tunay na layunin natin bilang mga anak ng Diyos. So, pinapaalala nito na tayo ay bahagi ng isang spiritual na pamilya na may banal na misyon. So, sa tamang pagkaunawa, maunawaan natin na ang simbahan ay hindi lamang gusali, kundi isang komunidad na tinawag upang mamuhay ayon sa wangis ng Diyos at magdala ng pagbabago sa mundo.
So let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong plano para sa simbahan na nasa iyong puso mula pa noong simula. Tulungan mo po kaming maunawaan ang aming layunin bilang bahagi ng iyong pamilya. Lord God, naway mamuhay kami ayon sa iyong wangis na may pagmamahal at kabanalan. Bigyan mo kami ng kakayahan na maghari at maglingkod bilang mabubuting katiwala ng iyong nilikha. Sa pangalan ni Jesus.